Oh, it's fluid. It's a balance of forces. Fluid. Balance of forces, balance of forces. Ikaw, Mark, hindi ka naman, well, progressive like me and Ronald. Ronald obviously is way more right-wing than me. Going back to this, Mark, ikaw from a neutral stand, as a centrist Filipino, di ba? Anong basa mo kay Mark? Anong basa mo kay Marcos kung ikaw ay ordinaryong Filipino na walang ideological leading so far? Saan ka kakapos? Economy, di ba? Parang doon talaga, medyo. Talaga malapit sa tiyan talaga. Yun talaga yung pinaka issue, malapit sa ordinary. And yun din yung binabanat kila Marcos, at din sila medyo nahihirapang i-communicate kung ano yung mga ginagawa nila towards that. Pero tama yung sinabi ni Senator Ronald. The Big R. Ni Big R. Na yung atake sa mga Duterte, lumalakas yung Marcos camp, pero it's also an opportunity para lumakas yung progressive camp, lumalakas yung pink camp, diba? It's also a chance kasi binabawasan mo ng support yung yung Duterte na side . Ang tanong na lang, kanino mapupunta yon? Mapupunta ba sa mga Marcos? Mapupunta ba mapupunta kay Tulfo? Or mapupunta kay so huwag natin kalimutan, sa Okta survey 2 months ago ay 31% ayaw sa both Marcos and Duterte, 11% are undecided, and 6% are opposition, yung traditional pink opposition. That's half of the population naghahanap ng bago, for grabs, diba? At sabi mo, kung walang magiging alternative dyan, pupunta yan sa mga tulpo, no? Dahil may brand . Ang pupuntahan yan, sino ba yung brand na tingin nila ay bumabanat sa mga institusyon na hindi sila dinadala at sasamahan sila sa kalsada, no? Kaya ang lakas ng tulpo brand, ipatulpo mo, diba? Grabe, no? Kasi ang labanan ngayon for number 1 na, Erwin. Number 1 and number 2, parehas tulpo, diba? Grabe, I mean like, so hindi lang T3, ang laban natin, sino sa kanila mag-number 1? Number 1, yun na sibling. Imagine mo, for the first time in history, 3 magkakapatid na T3, tapos, 1 or 2 of them ay viable for the president. For the president. Ikaw, how do you see that going? Ito din yung sinasabi ko kay Richard naman. Small R. Kay Small R. Yung sa observation ko sa progressive movement. Kasi, di ba, pag progressive, di ba, kasama dyan yung mga pro-labor, mga labor unions, mga ano. Pero bakit sa ngayon, lumalabas na, kung titignan mo, yung mga pro-labor, yung mga ordinaryong manggagawa, ang mas nag-aapila is yung style ni Tulfo. Correct. Di ba? Yun ang napapansin ko. Then, maybe yung mga old style na like yung mga rally and yung mga picket, mga ganon. Of course, may ganon pa din. Hindi naman mawawala yun. You keep that, but you innovate on that. Tignan mo yung ginagawa nila Tulfo na diretso na actionan. Kasi yung audience nila is mga security guard, mga OFW, mga factory workers na below minimum wage. Which is yun yung traditionally na dapat naliligawan nung progressive, nung pro-labor na movement na pupunta sa mga Tulfo. Kaya, di ba, nabanggit ko sa'yo yung TikToker na lumalakas ngayon, yung Eli San Fernando, na kung titignan mo yung content niya, akala ko nung una, DDS, akala ko kakamping. Yun pala, pro-labor. Pero pro-labor siya, pero ang style niya is more Tulfo style, na medyo medyo banat-banat, medyo may konting mura din siya. Bardagulan. Which is, kumbaga, inaano mo sa panahon ngayon, kasi that's the language that people, the masses now understand. Shoutout naman pala kay Sir OG Diaz, may message siya kanina sa akin. Anong tawag? Go. Speaking of Bardagulan. Chika, yun yung Sir OG. I think yun yung... Yan ang OG. Yan ang OG talaga. I think yun yung lesson sa progressive movement na dapat tignan din. Kasi yun yung audience . Ano yung mga kliyente nito, yung kanilang market, ay yung dapat market ng progressive movement. Yun nga. Hindi yung mga galit sa mga weak institutions. And weak leaders not fighting for them enough. Mga greedy corporations, greedy Tapos ang projection nila, sila yung sila yung solusyon, no? At dapat magkaroon ng introspection ng progressive movement, no? Ano yung maling ginagawa natin? Ano yung dapat nating i-strengthen sa ating narrative? Dahil itong mga issues na ito ay issues natin, di ba? Mga institusyon which is not delivering the goods para sa karaniwang tao, para sa mga mahihirap, no? So yun yung bakit hindi sila? Pero bakit nga, Ronald? Because we're not
bardagulan enough, because we're not spontaneous enough, masyadong maraming moral suasion, kulang sa, palaban. It could be all of the above. Usually kasi we speak above their heads. Yun nga. We talk about platforms, principles, values. Ang Ideological hinahanap nila debates. ay quick solutions. No? Yun ang hinahanap nila. Ang hinahanap Straight to nila the point. The internet age, yun ang yes, yung quick, katabi nila, ipaglalaban sila. Diba? Yun yung, and who can speak their language. No? Hindi pwedeng doctorate yung language or masteral. No? Kinakailangan yung sa kalsada. At yun yung Pero hindi naman tayo pwede maging palamura, di ba? I mean, we wanna be... Si Tulfo naman, di naman pala mura masyado. In fairness, si Tulfo, Rafi. hindi naman. Oo. Si Bitag, medyo iba si Bitag. Oo. Iba si Erwin. Si Erwin interesting Oo. kasi very malumanay Mas si formal, Erwin. mas ano, Pero diba? Pero ganun pa rin yung appeal. minumura niya mga generals. Oh. Minumura niya Oo. mga police. Once in No? a Hindi, while. ang tanong ko din dyan, small R, is bakit pag Good. yung... Boss, okay ba ako? Hindi, go lang. Bakit Okay pag ba yung isang manggagawa, inaabuso, ang unang tatakbo sa isip niya na lapitan is mga Tulfo. Bakit hindi yung mga grupo na dapat yung concern nila yung, 'di ba? Kung ako yung manggagawa, below minimum ako, inaabuso ko ng amo ko, ang una at top of mind ko na tatakbuhan, tatakbo ko sa studio ni Tulfo, magreklamo ko. Para yun yung tignan ng progressive. Pero Di ba Mark, dapat sa I amin wanna push lumalaban? back on that. I completely agree with you. But I wanna push back in the sense that baka yung iba tumutulong din at maraming tinitulong, hindi lang nila pinapublicize masyado. Which is my point, Ronald. Medyo kailangan siguro medyo shameless ng konti siguro yung left. Kasi, Ano tayo? Anti-EPAL tayo. yun nga eh. Pero, hindi maiwasan. Hindi, internet age eh. Pero EPAL is the name of the game. Just do it social well. media is Ayun EPAL, nga eh. You just EPAL have to do it overloaded. right. Kung wala siya sa social media, it never happened. Yun. Exactly. Never happened. That's my point. That's my point na parang, I know na ayun natin So we na agree on something? No. I mean, EPAL naman tayong lahat in our own ways. But people have to understand, if we don't EPAL, the wrong people will EPAL. If we don't EPAL it in our way, Sila ang it will be agaw. the wrong kind of Ikaw EPAL. na si Gawin Richard nila. Ray Darren, if you don't epal, the wrong people will Will epal. EPAL. Kaya, you go to the right people, the conyotics, na palaban, patalsikin, yung mga ganun. But could I have another, medyo Pero diba, controversial? good point Meron yun. din ako Ano isa kung pang- Arneo tayo, hindi tayo mag-EPAL. Aneo. Ang sabi ni David Ako na Nye, naman ang Aneo. Ako na naman ang When was that? Pero, Aneo. ito, could I have another controversial na medyo take din dun sa buong issue. Go, bro, go. Ito kasi, Yours, for always. the kahit tignan mo yung statements ni Sara laban dito kala Romualdez, parating merong red tagging pa rin. So, yung issue ng red tagging pa rin. Pero sa akin kasi, when I take on that whole issue, nasa phase tayo ngayon na the armed component, yung armed movement is on a decline. Pababa na, Yeah. pakonti na yung mga barangay, pakonti na yung mga ano. So, syempre, siguro sa audience ni Richard, baka merong mga kukonta sa akin or ano sa akin. Pero patapos na eh. Troll nyo na, troll nyo na. Ako, I Bash, always bash. say doon sa vlogs ko, na yung armed side nung buong conflict na yon, nung buong, NPA and all that, there's a chance that the whole armed side will end by that end of BBM's term. So this is an opportunity then for the progressives or yung mga nasa left or yung mga nasa kung anumang Paanig sila. makabayan block and all Right. that to hindi naman exactly rebrand pero to start over. Recalibrate ng konti, To no? recalibrate kasi for the longest time yung mga tinatawag nilang red tagging, tinatawag nilang is yun ang ginagamit. Right. Yun din yung it's something din na din yung ibang tao. Meron ding Pero in a way, ginagawa nila partly dahil sila yung Yun nga nangunguna dito sa atake sa Congress sa mga Duterte. Pero at the same time, the whole pusit thing, kung yeah. alam mo yung nangyayari sa Communist Party of the Philippines, ay meron nasa gitna sila ngayon ng purging. Nasa gitna sila ngayon ng tinatawag na Third Rectification Movement. Hindi ko alam. Ibig Hindi ko alam sabihin, yan, Mga tira pang tao. Mainit. Meron silang Sige. 25 pages Alis na. na nagpa-purging sila ngayon, no? Na nagbabanatan sila internally. Na yung second Anong basis for that fight? well, ang tingin nila, some of their members are becoming too reformist, too electoral. Ang tingin nila, some of their members are becoming too pragmatic. Ang tingin nila, some of their members are becoming too dogmatic. So, kung babasahin mo yung pages, yung 25 pages, medyo magulo. Magulo. Dahil paliit ka na, tapos Nag-aaway-aaway pa kayo. rectification. Tatlo na nga lang kayo. Alam mo, ang rectification sa loob ng partido is bloody.
Oo, Bloody purge yan, talagang purge. Hindi yan simpleng ine-expel mo si Papagalitan Richard. mo lang, no? Si Richard mawawala. No? So ganyan yung awayan dyan. Kaya yung scars nung first at saka second rectification movement, nandyan pa rin. At yan yung nag-cause ng major split kung bakit sila fundamentally humina. Pero ngayon, bino mo ginagawa pa rin. No? So, Pero why would they do that? Because gives them a sense of agency over their faith. Kasi feeling na helpless na sila. During a time of political and ideological confusion, fanaticism prevails. Yeah, so right. yun ang kanila. We have to be more dogmatic. Yeah, we have to be more loyal to Yeah. the ideology. No? Ang sabi Kasi hindi ma-process yung complexity of the Yes, situation. kaya nga nung second split, anong nahati Ganun yan. between rejectionists and reaffirmists. Yung reaffirmists, yung nag-reaffirm yung old Maoist principles na isolate the cities by the countryside, protect the people's war, etc. etc. So ngayon, nandun ka na naman. Pero ngayon, nangyayari yan at their weakest. Yung sinasabi nga ni Mark. So hindi natin alam ano mangyayari sa grupo na yan. No? Yung iba ba, mag-shift na talaga sa electoral parliamentary. Yeah. Oh, speaking of progressives, Ron, I interviewed Franz Castro, Representative Castro kahapon, no? And she was saying, sabi ko, ba't di kayo nagsama ng ibang grupo? Ba't nag-feel kayo? Sabi, well, she's comfortable with me, di ba? So sabi niya, walang nag-offer eh. Kaya walang nag-offer. And she said in a very sweet way. And she said, kaya gagawin namin yan. Pero she didn't turn down the idea of working with sila Risa, a grand coalition. Ang hirap kasi mag-offer kung hindi malinaw kung ano ka at this point. Hindi mahirap mag-offer kung nasa gitna ka ng isang rectification movement. Baka madamay pa yung mag-offer. Medyo magulo. But speaking of opposition, anong basa natin so far dun sa strategy ng well, at least sila Risa and all, di ba? Tinitirang administration on inflation, yung nung PSA at saka NEDA assessment ng poverty threshold. Ronald, what is your read that? And I'll go to Mark. Well, maganda naman dahil nanggaling sila dun sa very marginal sila, nag-iisa, dalawa lang sila sa Senado, di ba? So, coming from there, medyo successful. Nagme-mainstreaming sila. Right. Pero at the same time, kailangan mo i-assess itong mga issues ba na ito, na-exhaust mo na? Halimbawa, yung last hearing kay Alice Go, wala ka na mapiga eh. So, anong level ka na pupunta? Oo nga, medyo na-juice out na, Baka magmukhang kompasya, magmukhang martir. O mukhang bugbog sarado yung masyado. Cassandra Ong issue, no? Baka packaging niya, girl next door, kawawa naman, no? Nakyutan na nga tong So, saan mo tatali niya? Kailangan, huwag kang mahulog sa trap, no? Nung mga proponents ng mga recidivist elements na yan, no? So yun yung tingin ko na dapat maging circumspect sila Risa at saka yung ibang progressive na dala-dala ito, no? So saan mo dadalhin yan? Baka ibang level na. I-adjust mo na eh. Tsaka law enforcement na yan. At some point you have to leave it to law. Tapos tama na yung I mean scrutiny, but eventually it has to go down. Ikaw Mark, sa tingin mo medyo medyo nagiging laos na yung issue na yan, nasobrahan na? Hindi pa naman, pero mukhang malapit na nga. Malapit na, no? So, at saka daming umepal na eh. Daming sumali na sa mga Johnny-come-latelys na medyo sumasali na wala naman sa oras and all of that, no? Pero tama naman yung kailangan naman, meron pa rin nagbabantay dun sa mga ibang issues. Just Hindi naman in case, pwedeng iikot lang yung natin dyan sa mga pogo and although important yan, importante din na may nakatutok din dun sa Pero Mark, dun papasok yung mas marami sa yung ginagawa ng Quad. Okay yun, no? Dinidikit-dikit mo. Pogo, drugs, consolidated, no? EJK, no? Etc. Dinidikit mo. Tapos malinaw kung saan papunta. Di ba? So, malinaw ba? Patapos ng hindi, malinaw. September na, malinaw sa tatay ko. Malinaw. Malinaw. Ay, mukhang. Okay, thank you.